Ang kwentong ito ay nangyari taong 1988. Ako, si Sergeant Marco Ramirez ng 14th Infantry Battalion. Bilang sundalo, marami na akong napagdaan ng operasyon mula sa bundok ng Samar hanggang sa mga liblib na sityo ng Mindanao. Pero may isang assignment na hanggang ngayon hindi ko pa rin malimutan. Hindi ko nababanggitin ang pangalan ng baryo bilang respeto sa mga taong nandoon at para maiwasan ang anumang gulo na posibleng magbalik. Kasama ko nga pala noon ang aking asawa na si Corporal Lira Ramirez. Kapwa sundalo, kapwa sanay sa hirap ng buhay. Pero higit sa lahat, siya ang babaeng kahit na anong lakas ko, hindi ko kayang tapatan sa tigas ng ulo. Matapang, palaban, at kung minsan ay mas matigas pa sa bakal kapag nakikipagtalo. Magkaiwalay sana kami ng assignment pero pinagsabay kami ng utos ng kampo. Temporary posting daw sa isang baryong matagal ng tahimik. Too quiet, sabi pa nga ng commanding officer namin habang nag-aayos kami ng gamit sa sasakyan. Noon, akala ko ay biro lang yon. Pero habang naglalakbay kami, napansin kong masyadong mapuno at liblib ang lugar na pupuntahan namin. Para bang unti-unti nang nawawala ang mga palatandaan ng kabiasnan. Wala ng poste ng kuryente. Bihira na ang bahay at puro masukal na ang kagubatan ang nasa magkabila ang gilid ng daan. Tahimik lang kami sa loob ng sasakyan. Pero maya-maya pa ay bigla akong napatingin kay Lira. Bigla niya kasi akong kinalabit. 6 na oras na tayo nasa daan, Marco ah. Nakamasid siya sa labas. Kita ko sa mga mata niya. Alerto siya. Ganito siya palagi kapag may nararamdaman siyang kakaiba. Hindi ko alam kung instinct ba yun bilang sundalo o simpleng pakiramdam lang ng babae. Teka nga, tama ba talaga tong daan natin? O kung may baryo ba talaga tayong pupuntahan? Hindi kaya niloloko lang tayo ng mga kasama natin? Napangiti ako sa tinura niya. Pero sumeryoso ako nang makita kong tumingin siya sa akin. Tama siya. Masyado nang matagal ang biyahe. Bakit naman gagawin sa atin yun? Siguro naman hindi nila gagawin biro ang pagkawala ng mga kasamahan natin. Standard verification lang daw to. Tignan natin kung sino may pakana. Kung mga rebelde ba o illegal logging activity. Ano? Illegal logging? Ano namang connect nun sa mga nawawalang tao? Saka bakit tayong dalawa lang ang ipinadala ngayon para mag-imbestiga, diba? Bakit nagtitipid na ba sila sa mga tao? Huwag ka na lang mag-isip ng kung ano-ano, Lira. Kaya siguro tayo lang ang pinadala. Ay, dahil hindi naman talaga delikado ang operasyon na gagawin natin. Magtanong-tanong na lang tayo sa mga residente kung anong alam nila. Yun lang, tapos pwede na tayong umuwi. Sana nga, ganun lang, Marco. Sana nga. Tumahimik ako at nag-concentrate sa aking pagmamaneho. Ilang sandali pa ay sumapit na kami sa paakyat na kalsadang puro liko. Napansin kong mas nakakatakot na ang daan. Pero binaliwala ko lang yon. Nagpatuloy ako sa pagdadrive. Hanggang sa wakas, sa dulo ng isang matarik na kurbada, nakita na namin ang isang lumang arko na halos gumuho na dahil sa kalumaan. May mga bitak na at halos mahulog na ang kalahati ng sementong pundasyon. Pinilit kong basahin ang nakasulat dito kahit natatakpan na ng mga gumagapang na baging at lumot. Sa gitna ng kalumaan nito, halata pa rin naman ang mga letra. Tinapakan ko ang preno. Oh, nandito na tayo. Ito na yun? Sure ka ba? Bakit parang nakakatakot naman dito?
Halos wala akong makitang tao ah. Pagkasabi nito ni Lyra, ay napatingin ako sa paligid. May mga bahay nga. Karamihan ay yari sa kahoy. May ilan pang may lumang disenyo ng kapis windows. Pero sarado ang mga bintana. At tama siya, parang walang mga tao. Isa pang bagay na lalong nagpatindig ng balahibo ko ay ang itsura ng paligid. Habang dahan-dahan kong pinaaandar ang truck papasok sa baryo, napansin kong kakaiba ang mga puno. Wala ni isang buhay na mga dahon. Meron din kaming nadaanang isang maliit na kapilya. Sa unang tingin ay simpleng gusali lang yon. Pero nang makalapit kami, doon ko nakita ang tunay na itsura nito. Gumuho na ang kalahati ng pader at ang natitirang bahagi ay natabunan na ng damo at ugat ng mga halaman. Sa ibabaw ng gumuhong pader ay naroon ang nag-iisang buhay na puno. Isang balete na ang mga ugat ay bumalot na sa gumuhong kampanaryo nito. Marco, tignan mo yung pinto. Napatingin ako. Nakaawang ang lumang pinto ng kapilya at sa pagitan nito ay may napansin akong parang may aninong dumaan. Mabilis yun, pero malinaw kong nakita. Hindi ko alam kung tao o hayop, pero kinilabutan ako. Nagpatuloy na ako sa pagdadrive hanggang sa makarating kami sa barangay hall ng lugar. Ipinarada ko ang sasakyan sa tapat nun at saka kami bumaba pareho ni Lyra. Sinalubong kami ng isang matandang lalaki na may hawak na baston at nakabarong maski mainit ang sikat ng araw. O si Mayor Lucio, kayo bang ipinadala mula sa kampo? Sir, Sergeant Marco Ramirez po. Kasama ko po ang aking asawa, si Corporal Lyra Ramirez. Na-assign po kami rito para sa security assessment. Mabutit nakarating kayo na maayos. Pero sana, matapos agad ang trabaho nyo bago dumating ang kabilugan ng... Tumigil sa pagsasalita si Mayor Lucio, pero hindi ko kagad nakuha kung bakit. Napatingin ako sa kanya. Sa unang tingin, normal lang naman ang itsura niya. Medyo maitim ang balat, payat at mukhang hikain na matanda. Malayo ang aura niya sa mga mayor na nakilala na namin sa iba't ibang lugar. Parang ordinaryong mamamayan lang siya, maski nakabarong. Pero habang tumatagal ang tingin ko sa kanya, napansin kong may kakaibang takot na makikita sa mukha niya. Parang may gusto siyang sabihin, pero hindi niya masabi ng diretso. Tapos, napansin kong tumingin siya sa langit. Sandali lang yon, bago ibinalik ang tingin sa amin at gumuhit ang isang pilit na ngiti. Sir, Mayor, ano po yung sinabi niyo? Kabilugan po ng buwan? Hindi siya sumagot kagad. Tumingin muna siya sa paligid. Parang sinigurado na walang nakikinig. Makinig kayo sa akin. Kapag sumapit ang gabi, huwag na huwag kayong lalabas sa loob ng tutulugan nyo. Huwag din kayong lalapit sa parte ng gubat na yan. Kahit na ano pa ang marinig nyo. Nagkakaintindihan ba tayo? May banta po ba ng mga rebelde, Mayor? Umiling si Mayor Lucio. Kita ko pang napabuntong hininga siya. Mahaba at tumingin siyang sandali sa gubat. Baka sa mukha niya ang matinding pag-aalala. Hindi tao ang kalaban dito. Tumahimik kaming lahat. Walang kumibo. Tumingin si Lyra sa akin. Bagyang tumaas ang kilay. Tapos ay sa kanya ibinaling ang tingin sa matandang lalaki. Ho? Ano pong ibig niyo sabihin, Mayor? Ano po ba ang mga makakalaban natin dito? Muling naulit ang ekspresyong ipinakita niya kanina. Muli rin siyang sumagot ng malayo sa tinatanong namin. Hindi ko tuloy maiwasang makaramdam ng inis. Pero dahil sundalo kami, pinakalma ko ang sarili ko.
Mayor, kaya ho kami pinapunta dito ay para imbestigahan po ang mga reports tungkol sa mga nawawalang tao dito sa baryo na to. Kung may alam po kayong impormasyon tungkol dito, makipagtulungan po kayo sa amin. Hindi pwede ang ganun. Kung gusto nyo ng sagot, gusto ko, kayo mismo ang makatuklas ng tunay na nangyayari dito. Dahil kapag sinabi ko lang, baka hindi kayo maniwala. Nang marinig ko ang sinabi ni Mayor, usa akong napatingin kay Lira. Kita ko agad ang reaksyon sa mukha niya. Galit na may halong inis. Napailing siya at pinagsalikop ang mga braso habang nakatitig ng matalim kay Mayor. Ang sabi mo kanina ay hindi tao, Mayor. Ano yun? Mga multong kalaban niyo dito? Bago pa siya makapagsalita ng mas matalim, ay agad ko na siyang hinawakan at hinila palayo ng konti kay Mayor. Lira, tama na. Ano ka ba? Pigilan mo nga ang sarili mo. Nandito tayo para mag-assess at i-verify ang mga nangyayari. Sa tingin ko, ay maganda nang may konti tayong malaman mula kay Mayor kaysa puro kuro-kuro lang, gaya ng illegal logging o kung ano paman. Pero hindi ba't mayor siya ng bayang to? Tungkulin niya rin na protektahan ng lugar at panatilihin ang katahimikan. Kung hindi siya makikipag-cooperate sa atin, para tayo makakatulong, di ba? Isa pa, puro kabalbalan lang ang pinagsasasabi niya. Hinaan mo ang boses mo, Lira. Baka marinig ka, nakakahiya. Bakit naman tayo mahihiya? Totoo naman ang sinasabi ko Pumalma ka lang. Mabuti pa dumito ka na lang muna. At ako na ang kakausap sa kanya, okay? Ay nako, bahala ka. Muli akong lumapit kay Mayor at nagtanong. Iniba ko na ang usapan upang hindi na tumaas panlalo ang tensyon. Mayor, sino po pala ang kapitan dito? Pwede ko po ba siyang makausap? Wala pa ho kasi kaming matutuluyan ng kasama ko Walang kapitan sa baryo na to. Pero may alam ako matutuluyan ninyo. May mga naunang sundalo ang nagpunta dito at meron silang tinutuluyan na barracks malapit lang dito. Pwede kayo ron. Matibay ang ginawa nilang barracks na yon. Ganun ho ba? Ayos lang ba sa inyo yon? Oo naman po. Maraming salamat, Mayor. O sige, sundan niyo ako. Dadalhin ko kayo doon. Sinundan namin si Mayor Lucio habang sakay siya ng luma at maliit na kotse. Dinala niya kami sa isang lugar kung saan may nakatayong mga baraks. 5 ito at nakatayo ng magkakatabi sa isang bakanting lote. Lumapit ako at napansin kong luma na ang mga gusali. Ang mga dingding ay yari sa kahoy at yero at may mga bahagi ng sira o butas. Ang bubong ay kalawangin na may ilang yero na halos matanggal na. Sa paligid ay may mga drum, lumang mesa at mga sirang upuan na halatang naiwan na lang ng mga dating tumuloy doon. Nagpaalam na rin kagad si Mayor Lucio dahil may mga aasikasuhin pa raw siya. Nagkatinginan kaming mag-asawa nang wala na sa paningin namin ang matandang lalaki. Dito tayo tutuloy? Sure ba siya? Ang dumi at saka lumang-luma na, ano ba yan? Wala bang maski kahit isang kubo man lang na mas maayos? Baka wala. Kaya dito tayo dinala. Okay na to, mahal. Ayusin na lang natin. Hindi ako panatag dito, Marco. Tama na yan. Baka ma-stress ka niyan. Siguro kasi baka nag-iingat lang din sila, di ba? Kung totoong may mga rebelde dito sa paligid, baka ayaw sigurong madamay ang mga taga-baryo. Mas ligtas sila kapag malayo tayo sa mga kabahayan nila. Tapos, tayo nasa delikadong sitwasyon. Tignan mo nga tong lugar. Wala tayo ni isang kapitbahay. Hindi ligtas to kung tayong dalawa lang. Wala tayong magagawa sa ngayon, Lira. Magtiis muna tayo hanggang sa makahanap tayo ng mas maayos. Ang importante, magkasama tayo.
Sa bagay. Pero sana, hindi tayo mapahamak dito. Kinukutuban talaga ako ng masama dito eh. Ako rin. Pero kakayanin natin to. Matatapos natin ang misyon to ng maayos. Nakita kong tumango ang aking asawa at ngumiti na din siya. Doon na parang napanatag ang aking loob, maski konti. Gaya ng lagi nating ginagawa, mabuti pa ay i-check na muna natin ang paligid. Baka may mga nakatago ditong mga bomba o kung ano paman. Malabo yan. Ha? Anong malabo? Sa tingin ko ay walang anumang nandito. Malamang sa malamang, kung meron mang mga gamit na naiwan dito, ninakaw na yun ng mga taga-baryo. Ikaw talaga masyado kang negative. Sige na, gawin na lang natin. Ikaw dito sa harap at ako naman dun sa likod. Wala kaming nakitang kakaiba. Pati na, nung isa-isa naming pinasok ang mga baraks. Pagpasok namin sa pinakahuling baraks, amoy alikabok at lumang kahoy ang agad na bumungad. Ang sahig ay may mga siwang at bawat tapakan namin ay lumalangit-ngit. Sa isang sulok ay may lumang kama na may kalawangin ng frame at manipis na kutsyon. Ito na ang pinakamaayos sa lahat ng ininspeksyon natin. Sa tingin mo, okay na rin to, no? Oo, pwede na rin. Wala naman tayong choice eh. Kesa naman dun tayo sa gubat. Linisan na lang natin. Ayos. Magbababa lang muna ako ng mga gamit natin sa sasakyan ha. Sige, at maghahanap lang ako ng pwedeng magamit natin dito panlinis. Muli akong naglibot sa lugar at may mga nakuha kong mga lumang tambo, walis tingting, mga lumang lamisita, may mini cabinet at iba pa. Inipon ko ang lahat ng yon at dinala sa napili naming tutuluyan. Nang nasa loob ako, napatingin ako sa mini cabinet at dahil mausisa akong tao, binuksan ko yon. Lumantad ang ilang piraso ng mga papel at larawan. Ayon sa mga dokumento, may dating detachment sa baryo na yon. Pero matagal nang iniwan. Sunod kong tinignan ang mga larawan. Grupo yon ng mga sundalo, ngunit hindi ko mamukaan dahil malabo yon. Ano yung nahanap mo? Ilang mga gamit, larawan at mga dokumento na naiwan ng mga sundalong na destino dito. Talaga? Patingin nga ako. May nakita ka bang maaari nating maging lead sa nangyayari dito? Binasa ko lahat. Wala sa mga dokumento at larawan ang ipinunta natin dito. Sa tingin ko, hindi pa ito ang pinaka naging base ng mga naunang sundalo. Tama ka. Base sa mga gamit na naiwan nila, hindi ito ganun kahalaga para dalhin kung saan man sila nagpunta. Pwede nating tanungin si Mayor sa mga susunod na araw. Marami pa akong gustong linawin sa kanya. Lalo na yung sinasabi niyang kabilugan ng... Oh, ba't ka nakangiti? Wala lang. Siya nga pala. Pasensya ka na sa mga inasal ko kanina. Sa totoo lang, habang ibinababa ko mga gamit kanina, napansin kong hindi naman talaga masama ang lugar. Saka, mukhang magiging bakbakan at adventure ang mission ito para sa atin. Imagine, tayong dalawa lang nandito. Ikaw ha? Iba na naman ang takbo ng isip mo ha? Ibang bakbakan ang nasa isip mo eh. Pumipilya ka na naman ha? Bakit? Ayaw mo? Sige, ikaw ang bahala. Huy, wala akong sinabing ganun ha? Ipinagpatuloy na namin ang paglilinis at pag-aayos ng mga gamit. Nagwalis, nag-alis ng mga kalat, at inayos ang mga lumang gamit na pwede pang magamit. Tinanggal ko ang mga basag na bote at lata na nasa sahig, samantalang silira naman ang nagpunas ng mga alikabok. Mabilis na lumipas ang oras. Unti-unti nang dumilim ang paligid nang di namin namamalayan. Nagsindi kami ng lampara na dala namin. Habang nag-aayos kami ng huling gamit, may biglang tunog kaming narinig. Mga kaluskos ng paa
na naglalakad sa labas. Marco, naririnig mo ba yun? Tahimik akong tumango. Kinuha ko ang baril ko at maingat na lumabas. Pagbukas ko ng pinto, sinalubong ako ng malamig na hangin. Itinaas ko ng bagya ang baril at pinakiramdaman ko ang paligid. May kaluskos na naman akong narinig. Tumigil ako at inaninag ko kung ano ang meron. May tao ba dyan? May tao ba dyan? Walang sumagot. Pero sa dulo ng bakuran, nakita kong parang may gumalaw. Isang aninong hindi ko maaninag. Paglapit ko, biglang nawala. Hinanap ko pa siya sa paligid, pero wala na talaga. Inisip ko na lang na namalikmata lang ako ng mga oras na yon. Kaya naman pumasok na ako sa loob. Nakita ko si Lyra. Tahimik na nakaupo sa kama at naging kapansin-pansin ang kanyang pamumutla. Oh, okay ka lang ba? Ano nangyari sa'yo? Kinakabahan ako, Marco. Kanina kasi may kumatok dyan. Dyan oh, sa bintanang yan. Tinuro ni Lyra. Ang bintanang nakabukas na. Agad akong lumapit doon at sinilip ang labas. Wala akong makitang kakaiba bukod sa dilim ng kapaligiran. Kaya naman, isinara ko na uli ang bintana. Ano? Paanong may kumatok? Mahina lang, 3 beses. Pero nang buksan ko ang bintana, wala akong nakita. May naiwan lang sa sahig. Tignan mo nga kung ano yan. Dahan-dahan akong lumod at pinulot ang bagay na yon. Isang kuko. Mahaba, magaspang at tila mula sa hayop. Amoy bulok din ito. Bigla akong napahawak ng maigpit sa aking baril. Baka sa mabangis na hayop nang galing to. Sinabi ko lang naman yon para hindi na masyadong matakot ang asawa ko. Pero alam kong hindi siya madaling makumbinsi. Hayop? Ano ka ba? May hayop ba na kumakatok sa bintana ng bahay? Baka may nagditrip lang sa atin na taga-baryo. Sus! Sa tingin mo, may mga ngas na gawin yun sa atin, ha? Kung sakali man na alam nilang nandito tayo. Malamang ay alam din nilang sundalo tayo. Armado tayo, Marco. Ano yun? Hindi sila natatakot sa baril? Hindi kaya totoo yung sinabi ni Mayor kanina? Naalala mo ba? Na hindi mga taong kalaban dito. Diyos ko, Marco. Kailangan natin siguraduhin kung totoo yun o hindi. Sa misyon na to, mukhang wala tayong dapat na pagkatiwalaan. Unang gabi pa lang natin, pero may ganito ng pangyayari. Mukhang may nananabutahe sa atin. Kailangan nating maging mapagmatsyag. Tama ka. Muli akong napatingin sa kuko na hawak ko. Inilapag ko yun sa lamisita. Muli kong binuksan ang bintana at pinagmasdan ko ang madilim na paligid. Wala akong nakita. Ilang minuto ay muli kong isinara ang bintana. Mabuti pa kumain na tayo. Ihahanda ko na ang pagkain natin para makapagpahinga na rin tayo. Yung baril mo wag mong aalisin sa tabi mo ha. Para kung sakali na may kalaban man, nakahanda tayo. Ako naman, ay hindi ko na rin tatanggalin sa katawan ko ang mga armas ko. Para lagi tayong handa, ano man ang mangyari. Sige, mabuti pa nga. Ipinagpatuloy ni Lyra ang pag-aayos ng mga gamit. Habang ako naman ay inilabas ko ang ilang dilata at tinapay na baon namin. Wala kaming dalang kalan, kaya't hindi na muna kami nagluto. Tahimik kaming kumain. Nang matapos kami, ay inayos na ni Lyra ang higaan. Ipwinesto ko ang baril sa gilid ng higaan. May mga dala kaming mga kumot, unan at banig, at di na muna namin ginamit ang lumang kutsyon. Sa sahig kami naglatag. Sana bukas ay magkaroon na tayo ng lead para makapagsimula na tayo ng maayos. Manalangin na lang tayo, Lyra. Matatapos natin to na maayos. Huwag kang mag-alala. Sige na, matulog ka na. Alam kong pagod ka na. Sige, ikaw rin matulog ka na. Tumango ako.
Pagkasabi niya nito, ay sabay na kaming humiga. Tahimik ang buong paligid. Makalipas ang ilang minuto, ay nakatulog na si Lira. Pero ako, nanatili akong gising. Hindi ako makatulog dahil sa pangamba. Patuloy akong nagbantay. Lumipas ang mga oras, nang sandaling ipipikit ko na sana ang aking mga mata. Biglang nakarinig ako ng paglangit-ngit ng bintana. Nang lingunin ko ito, nakita kong nakabukas na ito ng konti. Anak ng... Papanong... Napakunot ang noo ko. Sigurado ko na isinara ko ang bintana na yung kanina at hindi ko naman binuksan ulit. Medyo nagduda pa ako kung namamalikmata lang ako. Pero nang mapansin kong medyo gumagalaw pa ito dahil sa hangin, kinilabutan ako. Bago ako bumangon, sandali kong tinignan si Lira. Maimbing na ang tulog nito. Ni hindi man lang gumagalaw. Hindi ko na siya ginising, kaya dahan-dahan akong tumayo. Nilapitan ng bintana at isasara na sana. Pero bago ko mailapat yung pansara, bigla kong napansin na may dumaang anino sa labas. Parang tao, pero hindi. Mabilis lang yon. Ano ba yun? Sinulyapan ko si Lira. Natutulog pa din. At sa hindi inaasahan, biglang umihip ang malamig na simoy ng hangin. Kinilabutan ako. Kahit makapal ang suot ko, hindi ko maiwasan ang mapayakap sa aking sarili dahil sa sobrang lamig na nararamdaman ko. Napatanaw tuloy ako sa buwan. Hindi pa ganap ang kabilugan nito, ngunit may hatid na itong nakakatakot na aura at hindi na komportabling pagmasdan. Bigla akong napailing. Anong meron sa baryo na to? Bakit ganito? Pagkatapos kong mabulong ang mga salitang yon, napabuntong hininga ako. Isinara ko ulit ang bintana at tumiga. Pinilit kong ipikit ang mga mata ko, pero wala. Hindi talaga ako dalawin ng antok. Panay ang lingon ko sa pader, sa kisame, sa saig, kahit saan. Para kasing may kunsinong biglang lalapit o susugod. Siguro, dala na rin ng pagiging sundalo ko. Laging alerto, kahit tahimik, ang paligid. Hindi ko na namalayan kung anong oras na ako nakatulog. Basta't pagdilat ko, parang ang bigat-bigat ng katawan ko. Para bang binuhusan ako ng malamig na tubig. Si Lira ay tahimik pa rin nakahiga sa tabi ko. Maigpit ang pagkakayakap sa kumot, kahit hindi na ganun kalamig ang umaga. Gusto kong isipin na panaginip lang ang lahat ng nangyari kagabi. Ang anino, ang bintanang bumukas mag-isa. Pero hindi yun panaginip. Kasi pagbangon ko, nakita ko pa rin sa lamisita ang kuko. Mahaba, matulis, at kulay itim. Pinulot ko yun at nilagay ko sa isang maliit na supot. Gusto kong dalhin kay Mayor Lucio para makita niya mismo kung ano man yun. Nang magising na si Lira, agad kaming nag-ayos. Sinuot ang aming mga uniforme at isinukbit ang mga ekstrang baril, magasin at balisong. Paglabas ko ng bahay, napansin kong kakaiba ang baryo. Tahimik, mas tahimik pa kaysa kahapon. Walang batang naglalaro, walang maingay na naglalaba, walang usok mula sa kalan ng mga kapitbahay. Bakit ganito dito? Parang walang lumalabas na tao kapag araw. Parang ghost town. Kaya nga eh. Kanino tayo pwede magtanong dito kung lahat sila nagtatago? Sa palagay mo, may kinalaman kaya yung nangyari kagabi dito? Sandali. Huwag mong sabihing naniniwala ka na ngayon kay Mayor. Slight lang. Para sa akin, to see is to believe pa rin. Pero, bakit nga kaya nakapagtataka? Hindi ko alam, mahal ko. Pero, baka natatakot lang sila. Mukhang may kababalaghang nangyayari nga dito, no? Mukha nga.
Pero hindi tayo pwedeng magbigay ng impormasyon sa kampo na puro galing lang sa haka-haka, Lira. Kailangan nating mag-imbestigang mabuti at magtanong-tanong sa mga taong nakatira dito. Iba rin kasi talaga ang kutob ko. Kung ganun, ay kinukutuban ka rin pala kagabi. Bakit di mo sinabi sa akin? Ayoko kasing matakot ka eh. Ang gusto ko ay makapagpahinga ka ng maayos. Sa bagay, masarap nga ang tulog ko. Paano ngayon yan? Wala naman tayong taong mapagtatanungan dito. Paano tayo magsisimula? Mabuti pa maglakad-lakad tayo. Puro naman, meron tayong makakasalubong o mahahanap na tao. Alangan namang hindi sila lalabas para maghanap ng makakain nila, di ba? Sa bagay, tama ka. Sige, tara na. Naglakad kami at nilibot ang buong baryo. Kitang-kita namin kung gaano kalungkot at walang buhay ang baryo. Ang mga bahay, sarado lahat ng pinto at bintana. Parang walang gustong makipag-usap o magpakita. Ngunit sa isang bahay, may napansin akong isang matanda na dahan-dahang sumisilip mula sa loob ng bahay. Pero nang tumingin ako ron, ay bigla siyang umiwas. Isinara niya ang bintana. Maya-maya pa ay may narinig din kaming mga yapak. Paglingon ko, may 2 batang nagtatakbuhan. Ngunit bago pa sila makalayo, mabilis silang hinila ng isang babae. Malamang ay nanay nila yon. Isinara niya kagad ang pinto, sabay kalansing ng kandado. Kita mo yun? Bakit iniiwasan nila tayo? Kaya nga eh. Pero hindi lang yun ang nakita ko, Lira. May takot sa mga mata nila. Bakit? Ngayon lang ba sila nakakita ng mga sundalo? Bakit nila tayo kinatatakutan? Sa atin nga ba? O may iba pa silang kinatatakutan? Hindi natin sila mapipilit at hindi masisisi. Hindi natin alam kung anong totoong nangyayari sa lugar na to. Gusto ko sana makausap ulit natin si Mayor. Para ano? Paikot-ikutin na naman tayo sa mga sagot niyang hindi natin maintindihan? Wag na lang. Tayo na lang ang maghanap ng sagot. May punto ka pero hindi natin pwedeng alisin ang katotohanang mas alam niya ang nangyayari dito. Ikaw na lang ang bahala. Kung sa tingin mo yan ang tamang gawin, susunod ako. Susuportahan kita. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa may nakita kaming plaza. May isang lalaki doon na nagwawalis. Agad akong lumapit sa kanya. Samantalang ang asawa ko naman ay nanatiling nakadistansya at siya ang nagmamasid sa paligid. Takot at matinding gulat ang inisyal niyang naging reaksyon nang makita ko. Teka. Magandang umaga po. Ako si Sergeant Ramirez, isang sundalo. Pwede ba kitang makausap sandali? Anong kailangan nyo? Bakit kayo nandito? Ipinadala kami dito para mag-imbestiga. Gusto naming malaman kung ano nangyayari sa sundalong ipinadala dito. 3 buwan nang nakakaraan. Baka may alam ka tungkol doon. Matutulungan mo ba kami? Sir, umalis na ho kayo. Huwag niyong sayangin ang buhay niyo dito. Umalis na kayo, sir. Ano? Sandali lang. Ano bang ibig mo sabihin? Hindi kayo dapat nandito. Lahat ng mga pumapasok dito ay hindi na nakakalabas ng buhay. Ano? Anong ibig mo sabihin? Teka, may alam ka ba? Wag ho ako ang tanungin niyo, sir. Kundi si Mayor. Si Mayor? Nakausap na namin siya eh. Pero wala siyang naging matinong sagot sa amin. Hindi na ako magtataka. Marahil ay natatakot din siya. Natatakot? Saan naman? Muling nagbago ang ekspresyon ng lalaki. Panayanlinga niya sa paligid na animoy may kinatatakutan. Yun din ang ginawa ko. Nilibot ko ng tingin ang buong kapaligiran. Pero wala naman akong nakitang kakaiba bukod sa mga taga-baryo na iwas sa amin. May kinatatakutan ba kayo dito? May pumipigil ba sa inyo para magsalita? Wala po ko sasabing anuman, kundi ang balaan kayo, sir.
Umalis na lang ho kayo dito, habang hindi pa huli ang lahat. Hinawakan ko siya sa balikat at naramdaman ko ang bahagya niyang pag-igtad. Batid kong may alam sila, pero pareho silang ayaw magsalita. Sabihin mo sa akin kung ano ba talaga ang nangyayari. Nandito kami para iligtas kayo kung sakali. Magsalita ka na, pakiusap. Sir, hindi ko pwedeng sabihin sa inyo ang buong detalye dahil baka may makarinig eh. Pero sir, ako na ho ang nakikiusap. Kung gusto niyo talagang makatulong sa amin, umalis na kayo, sir. Hindi ka dapat nandito. Dahil... Naputol ang pagsasalita ng lalaki nang biglang lumapit ang isang matandang babae. Hinatak niya ito palayo sa akin. Nag-iwan pa ito ng masamang tingin bago tumalikod at naglakad papalayo kasama ang lalaking kausap ko. Lumapit si Lira at nagtanong. Oh, ano nangyari? Bakit biglang umalis yung kausap mo? Hindi ko alam, Lira. Biglang inilayo nung matanda eh. Nakakainis. Oh, akala ko ba ako mababa ang pasensya? Mukhang nauubusan ka na rin ah. Nakakainis kasi. Mukhang wala tayong makukuhang matinong sagot mula sa mga nakatira dito. Lahat sila tikom ang mga bibig. Ayaw magsalita. Akala ko magiging madali lang ang misyon na to para sa atin. Pero hindi pala. Yung mga tao nagtatago sila. Yung mayor, yung lalaki. May alam sila, Lira. Pero parang may kinatatakutan sila na siyang pumipigil para magsalita sila. Ano bang nakuha mong impormasyon sa kanya? Wala. Ang sabi lang niya, hindi tayo dapat na nandito. Na umalis na tayo hanggat may oras pa. Sa palagay mo, yun ba talaga ang dapat nating gawin? Kilala mo ko, Lira. Hindi ako sumusuko sa kahit na anong assignment na ibinigay sa akin. Hindi ako papayag na uuwi tayong walang alam. Hindi, Lira. Hindi. Kung ganun, anong iniisip mong pwede nating gawin? Si Mayor. Kailangan natin siya ulit makausap. Siya lang ang makakasagot sa mga tanong natin. Halika, puntahan natin siya. Si Mayor? Pero nakausap na natin siya kahapon, di ba? Ayaw din niyang sumagot. Sa palagi mo ba magsasalita yun? Susubukan natin ulit. Magtiwala ka sa akin. Alam mo ba kung saan natin siya pupuntahan? Oo, alam ko. May nadaanan tayo kaninang malaking bahay. Tsak na sa kanya yun. Kasi nakita ko doon ang kotseng sinakyan niya kahapon. Naglakad na kami ni Lira papunta sa direksyon ng malaking bahay na nadaanan namin kanina. Habang papalapit kami, kinakabahan ako. Hindi ko alam kung bakit. Tahimik pa rin ang buong baryo. Ni aso, wala kaming narinig na tumahol. Pagdating namin sa harap ng malaking bahay, napansin ko kagad na bukas ang gate at nakaawang ang pintuan ng bahay. Madumi ang paligid. Nagkalat ang mga tuyong dahon na parang matagal nang hindi winawalis. Tahimik, walang ingay, kahit mula sa loob. Lumapit na kami sa pintuan. Tao po? Mayor? Mayor Lucio, tao po! Walang sumagot. Nagkatinginan kami ni Lira. Sigurado ka bang ito yun? Oo, yan nga ang kotse niyo. Ibig sabihin nandito siya. Pero bakit walang sumasagot? Susubukan ko ulit. Baka tulog pa ang matanda. Teka. Mayor Lucio! Ako po ito, si Ramirez. May kailangan lang po sana kaming itanong sa inyo. Subalit wala pa ring sumasagot. Dahan-dahan kong itinulak ang pinto. Maingay ang bisagra. Pumasok kami. Agad naming naamoy ang amoy ng insenso sa buong kabayan. Tapos ay bumungad sa amin ang isang maliit na altar. May kandilang nakasindi doon. Sabi sa'yo may tao dito eh. Pero bakit di kaya sumasagot? Hindi ko alam. Pero tignan mo, ayos din tong bahay niya. Makaluma. Parang ganito yung bahay ng lola ko nun. Hulaan ko. Relihiyoso si Mayor. Mukha nga. Habang nag-uusap kami,
Biglang bumukas ang pinto ng isang silid sa kanan. Pareho kaming napalingon ni Lyra. Mula roon ay lumabas si Mayor Lucio. Nakasuot siya ng puting kamis at chino. May rosaryong nakabitin sa kanyang leeg. Nanlaki ang mga mata niya nang makita kami. Anong ginagawa niyo dito? May kailangan ba kayo sa akin? Mayor, pasensya na ho kung pumasok po kami na walang paalam. Kanina pa po kasi kami tawag ng tawag sa labas pero wala pong sumasagot. Nag-alala po kami sa inyo. Tahimik muna si Mayor. Tila nag-aalangan siyang magsalita. Napansin kong nanginginig ang kanyang kamay habang hinahaplos ang rosaryo sa leeg niya. Marami po kasi kaming itatanong sa inyo, Mayor. Naku, pasensya na. Pero baka hindi ko kayo mahaharap kasi maraming gawain dun sa bayan. Kailangan kong pumasok at magtrabaho. Pero sandali lang to, Mayor. Bigyan niyo lang ho kami maski ilang minuto lang. Kinuha ko ang maliit na supot na nakatago sa aking bulsa. Maingat kong inilabas ang kuko. Inilapag ko yun sa ibabaw ng mesa na nasa malapit sa amin. Mayor Lucio, nakuha ko po to kagabi. Sa palagay nyo, anong klaseng hayop ang meron nito? Napansin kong biglang nag-iba ang mukha ni Mayor Lucio. Parang natigilan siya. Dahan-dahan niyang nilapitan ng mesa at tumitig sa kuko. Saan mo to nakuha? Sa sahig malapit sa bintana ng tinutuluyan namin. Bakit to? May alam po ba kayo rito? Hindi sumagot si Mayor Lucio. Bagkus ay umatras siya ng bagya. Saka nag-sign of the cross. Nagsimula na pala sila. Teka, anong ibig niyo sabihin, Mayor? Anong nagsimula? Tumingin siya sa amin. Malalim ang buntong hininga. Hindi ko alam kung paano ito ipapaliwanag. Pero kung mananatili kayo rito, kailangan niyong malaman ang totoo. Lumapit si Mayor sa bintana. Tumingin sa labas na para bang may pinagmamasdan sa malayo. Matagal nang sinumpa ang baryong ito. Sa tuwing dumarating ang kabilugan ng buwan, lumalabas sa mga halimaw. Pinapatay nila ang mga taong taga-baryo. Malalakas sila at walang makalaban sa kanila miski isa. Uhaw na uhaw sila sa dugo at laman. Nakakatakot sila. Tahimik lang kami ni Lyra. Maya-maya ay napailing ako. Mahirap namang kasing paniwalaan ang mga bagay na hindi mo pa nakikita ng mga mata. Kaya naman, tinanong ko agad siya. Mayor, kung totoo yan, bakit hindi niyo sinabi sa kampo ang tunay na dahilan? E di sana nagpadala sila dito ng mas marami pang mga sundalo. Wala naman silang magagawa Walang laban ang mga baril nyo sa mga demonyong yun. Saka kapag may nadidestino ng mga sundalo dito, nadadagdag lang sila sa mga nagiging kalaban namin. Ano ang ibig niyo sabihin? Paano niyo silang nagiging kalaban? Dahil nagiging aswang din sila. Kapag sumasapit ang bilog na buwan, isa sila sa mga sumasalakay sa amin. Isa sila sa pumapatay. Yun ang dahilan kung bakit takot ang mga tao sa sundalo. Kaya hindi nila kayo kinakausap. Kaya walang may gustong makipagtulungan sa inyo. Hindi. Papanong? Pwede mo namang alamin kung nagsasabi ako na totoo. Hintayin mong dumating ang bilog na buwan at malalaman mong nagsasabi ako na totoo. Pero kung ako sa'yo, umalis na kayo ng asawa mo. Huwag niyo nang hintayin ang gabing yon. Lalo na at isa kang Ramirez. Sandali. Ano naman pong kinalaman ng pagiging Ramirez ko dito? Ang ibig ko sabihin na isa kang sundalo. Ay, pasensya ka na. Iba na sabi ko. Sigurado ka, Mayor? Oo, nagkamali lang ako. Huwag mo nang isipin yon. Sige ho. Kung totoo ang sinasabi nyo na may banta ng mga halimaw o aswang dito, bakit nandito pa rin ang mga tao? Bakit hindi pa kayo umaalis dito? Dahil hindi kami pwedeng umalis dito. Lahat ng naabutan ng sumpa sa baryong ito, walang kakayahang lisanin ng baryo.
Pero ikaw, kaya mo? Hindi ba nakakapunta ka ng bayan? Aamin na ako. Ang totoo, hindi naman ako nakakalabas ng baryo. Sinabi ko lang na nagtatrabaho ko sa munisipyo kasi gusto ko na ding umiwas sa tanong. Natatakot din ako sa'yo sa totoo lang. Ano pong dapat niyong ikatakot sa akin? Tao ako. Hindi ako isang halimaw, Mayor. Sandaling natahimik si Mayor. Tila iniisip nito ang dapat na isasagot sa akin. Habang hinihintay siyang tumugon, hindi ko maiwasang mapatingin sa altar niya. Doon ko lang napansin, ang malaking ribulto ng Batang Santo ay kakaiba. Ang krus na hawak nito ay nakabaligtad. Bigla akong napalunok ng laway. Kilala ko ang ganong simbolo. Ibig sabihin nun, ang sumasamba doon ay kampon ng isang demonyo. Siguro nga tama ka, iyo. Pero nasisiguro ko, kapag hindi kayo umalis dito, magiging halimaw ka din. Sigurado ka? Bakit ikaw? Tao ka pa din naman Huwag mo akong pilosopuin. Basta ako binibigyan lang kita ng babala. Nasa sayo na yan, kung maniniwala ka o hindi. Mayor, hindi kami nagpunta rito para makipagtakutan o makipagbiruan. Ang kailangan namin ay sagot. Sabihin niyo na po sa amin ang totoo. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Bakit hindi na nakakauwi ang mga tropa na pinapadala dito? May mga rebelde bang dumudukot sa kanila? Sabihin mo! Ngumisi si Mayor, pero hindi na muling nagsalita. Hinawakan ko ang asawa ko upang patigilin ito sa kanyang pagsasalita. Mayor Sigio, salamat po sa impormasyon na sinabi niyo. Mauuna na po kami. Tumango ang matanda. Bago kami umalis, ay muli kong nilingon ang kanyang altar. Sa pagkakataong yon, hindi na nakabaliktad ang hawak na krus ng Batang Santo. Napalunok akong muli ng laway. Muli akong nagpaalam sa matanda. Sige, dumaan lang po talaga kami para iwan po ang bagay na yan. Pagtutukoy ko sa kakaibang kuko na nakita namin kagabi. Nang damputin yun ni Mayor, naglakad na kami palapit sa pintuan. Aalis na kagad kayo. Gusto niyo bang magmerienda muna o mag-agahan? Salamat na lang po, Mayor. Aalis na po kami ni Lira. May pupuntahan pa po kami at mga dapat na ayusin. Hindi na ba talaga kayo aalis? Tumango ako at doon ko nakitang nawala na ng tuluyan ang pilit na ngiti ng matanda. Hinawakan ko ang kamay ni Lira at inakay siya palabas ng bahay na yon. Nang makalayo kami ng konti, ay saka pa lang kami parehas na nakahinga ng maluwag. Ano yun, Marco? Ano nangyari? Hindi ko maintindihan eh. Ang weird. Hindi ko rin alam, Lira. Pero ako man nagtataka rin. Alam mo bang may napansin akong kakaiba kanina? Ano yun? Agad kong ikinuwento ang mga nakita ko. Ang baligtad na krus sa ribulto na nasa altar ni Mayor. Nanlaki ang kanyang mga mata nang marinig yun. Anak ng putya. Mukhang may sa demonyo yata ang mayor na yun ah. Ano sa tingin mo? Aalis na ba tayo dito, Marco? Napaisip talaga ako sa tanong na yun ni Lira. Totoo naman, kung pagbabasihan mo lahat ng nakita at narinig namin dito sa baryo, pati na yung kilos ni Mayor na para bang may tinatago, dapat nga sigurong umalis na kami habang may oras pa. Pero ewan ko ba, habang iniisip ko yun, para bang may boses sa loob ng ulo ko na nagsasabing wag muna akong umalis at meron pa akong dapat na malaman. Napatingin ako kay Lira. Kita ko sa mukha niya ang pagod na may halong takot at inis. Gusto niya nang tapusin to, bumalik sa kampo at iwanan ang lahat ng kalokohang ito. Pero sa loob-loob ko, hindi pa ako kontento. May mali talaga. Hindi pa tayo aalis, Lira.
Sigurado ka? Hindi mo ba talaga naiisip na baka delikado talaga dito? Dadalawa lang tayo dito, Marco. Kakayanin ba natin? Hindi naman to gere. Para kailanganin ng madaming sundalo, Lira. Ang kailangan lang natin ay malaman ang katotohanan. Kailangan nating matapos ang misyon na to. Kailangan nating malaman kung yung mga aswang ba na sinasabi ni Mayor ang totoong dahilan kung bakit missing in action ang kaibigan kong si Ortega at ang mga kasama niya. At kung bakit natulad ang grupo nila sa naunang ipinadalang sundalo dito. Yung misyon na tinakasan ng tatay mo? Tama ka, Lira. Gusto kong alamin kung ano yung hindi niya masabi sa akin noon. Biglang bumalik sa isip ko ang mga kwento ng tatay ko tungkol sa liblib na baryong yon sa Negros. Ayon sa kanya, ipinagbubuntis pa lang ako ng nanay ko nang umalis siya para madestino rito. Ang naaalala ko sa mga kwento niya, tumakas siya at iniwan ang mga kasama niya. Wala raw siyang ibang nasa isip noon, kundi ang asawa niyang buntis at ang anak na malapit ng isilang. Iniwan niya ang kanyang mga kabaro sa gitna ng misyon. Lumaki akong nakikita siyang palaging malungkot. Palagi bang parang may dinadala. Madalas kong maririnig siyang bumubulong ng pagsisisi na sana raw hindi siya tumakas, na sana raw ay hinarap niya ang misyon hanggang dulo, hanggang sa kinamatayan na lang niya ang pagsisisi. Makalipas ang mga taon. Samantala, nang nasa serbisyo na ako, natuklasan ko ang tungkol sa misyon na yon. Wala palang nakakalam na nakauwing buhay ang tatay ko. Mula kasi nang nanggaling siya sa baryong ito, hindi na siya nagpakita sa kanilang kampo. Hindi na siya bumalik sa serbisyo. Kaya nga, nang mapag-usapan ang tungkol sa misyong yon, lingid sa kaalaman ni Lira, ay nagboluntaryo ako na kami na ang sasabak sa misyon. Gusto kong malaman ang sagot kung bakit naging ganun ang tatay ko. Anong plano mo ngayon, Marco? Dito lang muna tayo. Hindi tayo aalis sa lugar na to hanggat walang sagot sa mga tanong natin. Sigurado ka na ba talaga dyan? Maski alam mo lang delikado para sa ating dalawa. Araw-araw naman tayo nalalagay sa peligro eh. Walang pinagkaiba yun dito. Tahimik lang si Lira. Kita kong napapailing siya at pinisil ang sinturon niya kung saan nakasabit ang baril. Alam mo bang, parang sa pelikula yung sinasabi mo. Sa ganyang mga eksena, laging yung matigas ang ulo ang unang napapahamak. Napangiti ako nang marinig ang sinabi niyang yon. Hinawakan ko siya ng marahan sa pisngi. Kung parang pelikula nga ito, huwag kang mag-alala kasi makakaligtas tayo. Tayo ang bida eh. Ay nako, bahala ka nga. Pero pag may nangyari sa ating masama, ikaw talaga ang sisisihin ko ha. Oo na. Ako na ang sisihin mo kapag may masamang nangyari sa atin. Pero Lira, bigyan mo ko maski 2 o 3 araw pa. Kapag walang progress sa investigation natin, saka tayo umalis. Pero sa susunod na gabi, kabilugan na ng buwan, Marco. Nakita ko sa kalendaryo. Kung totoo ang sinabi ni Mayor, baka nga, hindi na tayo makalabas dito ng buhay. Hindi natin malalaman ang sagot kung aalis tayo kagad. Saka, pakiramdam ko talaga, ay dapat may gawin tayo, Lira. Yung mga tao naaawa ko sa kanila. Hindi natin sila pwedeng talikuran. Kailangan natin silang mapalaya sa takot na nararamdaman nila. Ikaw ang bahala, Marco. Kung ano man ang desisyon mo, dun ako. Pero pag-isipan mo dito, Marco. May oras pa tayo. May pagkakataon pa para umalis. Pagkatapos ng usapan naming yon, naglakad na kami pabalik sa barracks. Tahimik lang kami pareho habang naglalakad. Pagdating namin sa barracks, agad akong nagkumpuni ng mga sira. May ilang parte ng bubong na tinapalang ko ang mga butas. Pinukpok ko din at pinatibay ang mga dingding. Habang abala ako sa pagkukumpuni, ay napansin kong bitbit ni Lira ang mga gamit niya
sa pagluluto. Aayusin ko lang tong lutuan natin, ha? Tumangulang ako at ipinagpatuloy na ang aking ginagawa. Nakita ko siyang nag-ayos ng 3 batong malalaki at yun ang ginawa niyang kalan. Maingat siyang nagsalansan ng mga tuyong sanga at sinindihan yun gamit ang ilang piraso ng papel at posporo. Tapos ay dahan-dahang hinipan hanggang sa lumakas ang apoy. Ilang sandali pa ay inilabas na niya ang mga kaldero at kaserola namin. Nagtakal na siya ng bigas at nagsaing. Nang matapos yun, ay naamoy ko ang amoy ng bawang at sibuyas na kanyang binabalatan at pagkatapos ay ginayat. Aba, ayos siya na. Ang galing talagang dumiskarte ng misis ko. Siyempre, mas mahirap kalabanin ng gutom kaysa sa aswang, ano? Natawa na lang ako sa sinabi niya. Pagkalipas ng halos 1 oras, ay inihanda na ni Lira ang lutong pagkain. Ginisang sardinas na may itlog ang ulam namin. Halika na, kumain na tayo. Wow, ang bango ah. Saka mukhang masarap. Naglagay siya ng kanin sa plato. Sabay nilagyan niya ng ulam. Tahimik kaming kumain. Nang matapos kaming kumain, inayos na ni Lira ang mga pinagkainan. Ako naman, binuhusan ko ng tubig ang apoy para mapatay ito. Nang mapatingin ako sa gubat, parang may nakita akong kumikidlat mula sa malayo. Nako, mukhang uulan yata. Kaya nga eh. Mabuti at naayos mo na ang bubong. Siguro naman, hindi tayo mababasa ng ulan. Hindi yan. Tinapalan kong maigi. Samantala, nang malapit ng lumubog ang araw, pumasok na kami sa loob ng barracks. Agad na hinarap ni Lira ang baril niya at inabala ang sarili sa paglilinis nito. Napansin kong nanginginig ang mga kamay niya. Marahil ay nag-aalala siya dahil magdidilim na naman. Matulog na tayo, mahal ko. Maaga tayong mag-iikot bukas eh. Tumangulang siya at ipinagpatuloy ang kanyang ginagawa. Ako naman ay nahiga na. Tahimik sa labas. Ilang minuto pa, may narinig kaming mga kaluskos sa labas. Parang may naglalakad. Dahan-dahan akong bumangon. Napahawak ako sa baril ko. Tapos ay biglang may kumatok. 3 beses. Sino yan? Walang sumagot. Huminga ako ng malalim. Muli akong nagtanong kung sino siya, pero tahimik pa rin. Hindi ako natatakot sa'yo kung sino ka man. Huwag kang ganyan. Kundi malilintikan ka talaga sa akin. Hindi ako nagbibiro. Marco, tulungan mo ako. Bigla kaming natigilan ni Lira. Kilala namin ang boses na yon. Bigla akong kinabahan nang mapagtantong boses ngayon ni Ortega, ang kaibigan kong kasama sa ipinadalang mga sundalo noon. Agad akong tumayo at tinungo ang pinto. Bubuksan ko na sana yon, pero biglang sumigaw si Lira. Marco, wag! Napatigil ako. Paglingon ko, nakaturo si Lira sa ilalim ng pinto habang hawak rin ang kanyang baril. Sa siwang, may tumutulong likido. Maitim, malapot at amoy bakal. Hindi ako maaaring magkamali. Dugo yun. Sumigaw si Lira at hinila ako palayo. Napaatras ako habang marahas na yumayanig ang pinto. Kasunod ang boses ni Ortega na ngayoy paos na paos. Ramirez! Ramirez, sundin mo ang utos ko! Ramirez! Sinenyasan ako ni Lira na lumayo sa pinto. Pagkatapos nun, ay biglang may kumalabog. Sinipa niya ang pintuan. Maya-maya pa, ay narinig na naming kumalas na ang bisagra. Gusto ko sanang iputok na ang baril ko. Pero nagdalawang isip ako. Kung si Sergeant Ortega nga ang nasa labas, hindi ko kayang saktan siya. Ilang segundo
ay unti-unting bumukas ang pintuan. Pero bago pa namin makita kung sino o ano ang papasok, hinila na ako ni Lyra papunta sa bintana. Marco! Talon! Wala na akong nagawa. Tumalon kami palabas at mabilis na tumakbo palayo. Teka lang! Bakit ba tayo tumatakbo? Bakit di natin siya harapin? Delikado, Marco! Hindi tayo handa sa ganong klase ng kalaban! Pero, Wala nang pero! Kailangan natin makahanap na matataguan! Nagpatuloy kami sa aming pagtakbo. Napadpad kami sa kung saan. Hindi na namin alam hanggang sa may nakita kaming mga kubo. Mabilis kong kinuha ang maliit na flashlight na nasa aking bewang at inilawan ang mga yon. Isang lumang kubo ang agad na nakaagaw ng aking pansin. Sa paligid kasi nito ay may mga nakakalat na baril at mga magasin. tignan mo, Lyra. Mukhang may tumirang sundalo dito. Mukha nga. Pero, nasan sila? Hindi ko alam. Tara, tignan natin. Pagpasok namin sa loob ng kubo, nakita namin na magulo at makalat ang mga gamit na naroon. May mga natuyo ding dugo sa sahig, parang hinila, palabas. Ano kayang nangyari dito? Dahan-dahan kong inilawan ang bawat sulok at may mga nakita kaming mga bakas ng kalmot. Doon namin napatunayan ni Lyra na hindi nga tao ang naging kalaban ng mga sundalo doon. May nakita kaming logbook. Agad na binuklat yun ni Lyra at ang huling entry na nakasulat doon ay galing kay Ortega. Mga nilalang ng dilim ang kalaban nila, Marco. Tignan mo. Nakasulat dito na may mga naging kalaban silang mga aswang. Hindi. Kung ganun, ay totoo ang sinasabi ni Mayor. Hindi pwede to, Marco. Hindi pwede to. Hindi pwede. Huminahon ka, Lyra. Hindi ngayon ang panahon para paghinaan ka ng loob. Kailangan mo maging kalmado. Kailangan mo maging malakas. Kasama mo ako, mahal ko. Malalampasan natin to. Pero Marco, kinakabahan ako. Paano tayo lalaban kung sakaling sumugod sila dito? Hindi ganito ang gusto kong kamatayan. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Bukas na bukas, aalis na tayo dito, pangako yan. Niyakap ko si Lyra. Naramdaman ko ang panginginig ng kanyang laman. Ramdam ko ang takot na hindi ko pa nakita sa kanya dati. Pinisil ko ang likod niya. Pilit na binibigyan siya ng lakas na kailangan niya. Ilang sandali pa, bigla akong natigilan nang may mailawan ng aking flashlight sa ibabaw ng isang lamesa. Tignan mo. May kakaibang libro sa mesa. Nilapitan namin ito at tinignan. Isang aklat ang kumuha ng aking pansin. Ang pabalat nito ay kulay itim at may mga nakakatakot na drawing na mga simbolo at nilalang na parang galing sa impyerno. Dahan-dahan kong dinampot yun habang hawak ko. Parang may malamig na hangin na dumaan sa paligid. Marco, huwag mong bubuksan yan. Hindi maganda ang pakiramdam ko sa libro na yan. Hindi ko siya pinakinggan. Para bang may kung anong nagtutulak sa akin na alamin ang laman nun. Binuksan ko ang unang pahina at doon parang biglang huminto ang oras. May nakasulat doon na gamit lamang ang lumang tinta. Cap Ricardo Ramirez. Nabitiwan ko ang libro dahil sa pagkabigla. Ano nakasulat, Marco? Agad na pinulot ni Lyra ang libro. Binuklat niya ang mga pahina at hindi na binasa ang nasa harapan. Kung hindi ako nagkakamali, libro ito ng mga ritual. Nakasulat sa wikang Latin. Nakakita na ako ng ganito dati. At ang sabi ng lola ko, masama raw ang ganitong klaseng aklat. Mga alagad ng dilim daw ang nagmamay-ari nito. Hindi ako nakasagot kagad kay Lyra. Napaupo ako sa sahig. Sa isip ko, bumalik lahat ang mga alaala ko
sa tatay ko. Yung mga gabi na nakikita ko siyang nagsasalita ng mag-isa. Yung umiiyak siya sa may beranda at yung mga panahon na paulit-ulit niyang sinasabing may malaki siyang pagkakasala. Parang napagdugtong-dugtong ko ang lahat. Pero hindi ko muna sinabi yon kay Lira. Ayokong maguluhan siya. Ayokong matakot siya sa akin. Inagaw ko ang libro sa kanya at itinapon ko yon sa isang sulok. Tama ka. Aklat nga yan ng mga ritual. Mga masasamang ritual. Kaya wag mo nang pulutin. Lalong nagiging magulo na, Marco. Umalis na tayo dito. Hindi, Lira. Hindi ako pwedeng umalis dito. Hindi ako magiging katulad ng tatay ko. Basta. Kailangan nating iligtas ang baryong to. Yan ang misyon natin, Lira. At kailangan natin tapusin to. Kahit kamatayan pa ang maging kapalit. Nang palabas na kami ng kubo, ay biglang lumitaw sa di kalayuan ang isang nilalang na nakasuot ng pangsundalo. Inilawan ko siya ng dala kong flashlight at nagulat ako sa aking nakita. Sergeant Ortega? Mabilis kaming lumabas ni Lira sa kubo. Muli sana kaming tatakbo, pero humarang siya sa daraanan namin. Doon ko nakita ng malapitan ng itsura niya. Maputla na ang kanyang balat. Namumula ang kanyang mga mata. At bawat paghinga niya ay may lumalabas na singaw ng usok. Mabaho din ang kanyang amoy. Ramirez! At sa isang iglap, bigla siyang tumalon palapit sa amin. Mabilis, parang kidlat. Itinaas ko kagad ang aking baril at pinaputukan siya ng 3 beses. Tumama lahat, pero imbis na matumba, ngumiti lang siya. Hindi niya ininda ang sugat. Hindi mo ako mapapatay, Ramirez. Bagkus ay gagawin kitang katulad ko. Agad siyang tumalon papunta sa akin. Natumba ako habang siya naman ay nakadagan sa akin. Lira! Sinigawan ko ang asawa ko. Natulala kasi siya dahil sa pagkabigla. Nang tila magising siya, agad siyang nagpaputok. Ngunit hindi yun ininda ng halimaw na yun. Bagkus ay itinaas nito ang kanyang mga kamay na may matutulis na mga kuko. Nanlaban ako. Ginamit ko ang aking lahat ng lakas para makatakas sa kanya. Pero mahirap. Sobrang lakas niya. Walang nagawa ang mga suntok at sipa ko hanggang sa bigla niyang isinaksak ang kanyang mga kuko sa aking balikat. Huwag ka nang lumaban. Pumayag ka na. Masarap ang maging kagaya ko, Ramirez. Makapangyarihan. Ayaw mo ba nun? Ayoko. Tama na, Ortega. Tama na! Tama na! Ilang saglit pa ay itinigil niya ang pag-atake sa akin. Pero bumuelo lang pala siya. Muli niyang itinutok ang kanyang mga kuko. Itinapat niya yon sa aking dibdib. Napapikit ako. Handa na akong mamatay ng mga oras na yon. Pero walang kuko na bumaon sa akin. Pagdilat ko ay nasa tabi ko na ang aswang. Namimilipit ito sa sakit. Nakita ko sa tabi niya si Lira. May hawak itong mahaba at matulis na kawayan. Bumangon ka na dyan, mahal ko! Bilisan mo! Agad akong bumangon at mabilis kong kinuha ang aking baril. Pero hindi pa man nagtatagal ay muling kumilos si Ortega at nagbabalak na bumangon. Lira, tara na! Sa mga oras na yon, wala na akong ibang nasa isip kundi ang lumayo kay Ortega. Tumakbo ulit kami. Walang direksyon. Hindi namin alam kung saan kami mapapadpad. Hawak ko ang kamay ni Lira habang patuloy kaming tumatakbo sa putikang daan. Pilit na nilalabanan ang sakit, kaba at pagod. Sa likod namin, nakasunod si Ortega. Marco!
Saan tayo pupunta? Tuloy lang. Baka sakali makalayo tayo dito. O di kaya ay makapunta tayo sa kalsada. Kailangan nating humingi ng tulong. Samantala, habang patuloy kami sa pagtakbo, may napansin ako. Ang lupang tinatapakan namin ay parang gumagalaw. Para bang may gumagapang sa ilalim nito. Bigla kaming natigilan at nakita namin. Umahon mula roon ang isang kamay na kulay abo at may mahahabang mga kuko. Lira! Hinila ko ang aking asawa. Iniwas ko siya sa lupa kung saan may lumabas na isang katawan. Halos wala na itong balat at may mga nakapulupot na ugat sa kanyang leeg. Isa pang kakaibang aswang. Diyos ko! Anong klaseng nilalang yan, Marco? Hindi ko alam. Agad naming inihanda ang aming mga baril. Lumapit ito sa amin. Mabagal, pero sigurado. Sa bawat takbang, may naririnig akong tunog ng mga butong naglalagutukan. Iniangat ko ang aking baril, pero alam kong walang saysay ang bala. Kaya kinuha ko ang patalim na nasa tagiliran ko. Paglapit ng nilalang, sinaksak ko ito sa dibdib. Walang dugo. Sa halip, usok ang lumabas. Napasigaw ito at sa gitna ng sigaw ay narinig ko ang mahinang boses ng mga tao. Humihingi sila ng tulong. Dahan-dahan kong itinutok ang flashlight sa lupa. Doon, unti-unti kong nakita na may mga katawan na nakabaon. Itinaas nila ang kanilang mga kamay. Gusto nilang ilabas ko sila. Gusto nilang tulungan ko sila. Nakita ko ang mga suot nila. Naka-uniforme sila ng pangsundalo. Napaluhod ako, hindi dahil sa takot, kundi sa bigat ng mga tinig na yon. Huwag ka nang makialam sa kanila, Ramirez. Huwag ka nang makialam. Hayaan mo sila. Huwag mo silang tulungan. At bakit hindi? Bakit mo ako pinipigilan? Kailangan sila dyan para maipagpatuloy ang sumpa ng baryong ito. Ang kanilang mga kaluluwa hindi dapat mapalaya. Anong pinagsasasabi mo? Ikaw ba may gawa nito, Ortega? Pinatay mo mga kasamahan natin? Hindi ako ang pumatay sa kanila. Mga aswang. Sila ang pumatay. Ngunit, isa kang aswang. Hindi. Isa kong isinumpa, Ramirez, dahil pinakialaman ko ang aklat ng mga ritual. Ginawa ko yun para maipagpatuloy ang... Kaya pala natatakot ang mga tao dahil ikaw ang gumawa ng sumpa. Hindi ako ang gumawa ng sumpa. Ang tatay mo ang nagsimula ng sumpa sa baryo na to, Ramirez. Isang sumpa na bigla niyang iniwan at di tinapos. Ako lang naman ang bumuhay muli sa sumpa nang mapadpad kami dito. Malaking tulong ang librong yon ng mga mahika at orasyon. Binuhay mo ang sumpa? Mahigit 3 dekada nang nasa ilalim ng sumpa ang baryo na to. Sinimulan ito ng tatay mo, kasama ang 10 mangkukulam. Tumigil sandali si Ortega sa pagsasalita. Napansin kong sumilip ang liwanag ng buwan sa pagitan ng mga puno. At nang masinagan si Ortega, huminga ito ng malalim. Para bang ninanamnam niya ang liwanag na yon. Nakita ko siyang ngumisi. Samantala, habang nananahimik siya, sinenyasan ko si Lira. Napansin ko na kasi na nasa likod lang pala kami ng simbahan sa bungad ng baryo. Itinuro ko yun sa kanya. Agad kaming tumakbo patungo doon. Hangad namin na makalabas na ng baryo. Wala na kaming pakialam sa mga gamit namin. Ang mahalaga sa amin ng mga oras na yon ay ang aming kaligtasan. Hindi sumunod sa amin si Ortega. Ngunit nang matapat na kami sa simbahan, biglang gumalaw ang mga baging sa balete.
Pumulupot yun sa mga paa namin. Sigaw kami ng sigaw ni Lira. Dinala kami ng mga baging na yon sa loob ng gumuhong simbahan. Agad na napansin ko ang harap ng altar nito kung saan naroon ang isang malaking itim na krus. Nakabaligtad ito at sa mismong katawan nito ay may mga nakasulat na pangalan. Nakita kong nakasulat doon ang aking apelido. Biglang parang lumabo ang paningin ko. Napahawak ako sa ulo ko habang mabilis na nabubuo sa isip ko ang katotohanan na may kinalaman nga talaga ang tatay ko sa sumpa ng baryo. Nanginig ang mga kamay ko. Marco, anong meron? Ayos ka lang ba? Hindi ko siya sinagot. Bagkus ay nakatitig pa din ako sa krus. Maya-maya pa ay biglang lumindol. Tapos ay may nakita kaming itim na usok na lumabas mula roon. At ang usok na yon ay naghugis tao. Sergeant Ortega! Ako nga, Ramirez. Ngayon narito ka na. Maaari na nating ituloy ang ritual para magpatibay sa sumpa. Ritual? Anong ritual ang itutuloy? Ang dugo ng isang Ramirez. Yun ang kailangan para mapagtibay ang sumpa sa baryong ito. At sa tingin mo ba'y makikipagtulungan ako sa'yo? Kung ang dugo ko magpapatibay sa sumpa, hindi ko gagawin yan. Tutulungan ko mapalaya ang mga taga-baryo. At bakit mo naman gagawin yun? Susuwayin mo ba ang ritual na sinimulan ng tatay mo? Huwag mong isasali dito ang tatay ko, Ortega. At bakit hindi? Siya ang nagpasimuno nito. Siyang nakipag-usap sa mga magkukulam para ikulong ang mga taga-baryo. Para... Biglang natigilan si Ortega nang marinig ang isang malakas na putok ng baril. Pinaputukan siya ni Lira sa dibdib. Huwag na kayong magsayang ng bala. Hindi ako namamatay sa baril. Wala akong kamatayan. Makinig ka sa akin, Ramirez. Tapusin mo na ang ritual. Tapusin mo na! Biglang nandilim ang lahat. At sa sandaling yon, parang hinigop kami ng lupa. Nahulog kami sa kailaliman ng simbahan. Meron itong lagusan o tunnel na puno ng mga kalansay. May mga narinig ulit kaming mga boses. Humihingi sila ng tulong sa akin. Dahan-dahan kaming naglakad sa tunnel na yon. Hanggang sa may nakita kaming isang butas na pabilog na may parang apoy sa gitna. Sa ibabaw nito ay may nakatirik na sibat na gawa sa sanga ng balete. Ang dulo nito ay kulay itim. Parang mantsa ng dugo o ng langis. Kumikislap ito sa liwanag ng apoy. Ang dugo mo, Marco. Ang huling patak na hinihintay dito. Pumasok ka sa loob ng hukay na yan. Wala kang dapat na ikatakot. Dahil mababaw lang naman yan. Natulala ako ng ilang segundo. Pakiramdam ko ng mga oras na yon ay nawalan ako bigla ng kakayahang mag-isip ng kung ano ang mali o tamang gawin. Matagal nang hinihintay ng lupa ang dugo ng iyong ama, Ramirez. Patay na ang tatay ko. Wala ka ng dugo na aasahan. Dugo niyang nananalaytay sa iyong dugo, di ba? Kaya sige na, tapusin mo na ang sinimulan niya. Ang dugo niya ang kailangang maging alpha at omega. Ang simula at ang wakas. Hindi. Hindi ako papayag. Hindi ako makikinig sa'yo, Ortega. Sabi ko na nga, be. Matigas ang ulo mo. Kaya kailangan talaga na gawin kitang kauri ko para mabilis kang sumunod. At hindi mo yung magagawa. At hindi ko rin gagawin ang gusto mo. Hindi mo ako alipin. Talaga?
Bakit hindi mo ba nararamdaman na kusa ng kumikilos ang iyong itim na dugo? Bigla akong napatingin sa aking mga sugat. Tumutulo ang dugo mula roon. May ilang patak na tumulo na sa lupa. Napansin kong kulay itim ang dugo. Maya-maya pa ay may narinig akong mga sumisigaw. Naroon muli ang mga kamay na nakabaon sa lupa. Sumisigaw sila. Humihingi ng tulong na mapalaya. Isinisigaw nila. Ayaw nila ng itim na dugo. Nalilito na ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Huwag ka nang magdalawang isip, Ramirez. Nakatakda nang mangyari ito. Kailangan mong tapusin ang misyong iniwan ng tatay mo. Kaya sige na, umanib ka na sa akin. Diligan mo ng itim na dugo ang lupa. Manahimik ka! Tulad mo rin ako noon, Marco. Ayoko naman talagang gawin to, pero kailangan. Makinig ka sa akin. Magtiwala ka sa ginawa ng tatay mo. Maniwala ka sa kanya. Sabi nga nila, ang pagsunod sa magulang ay daan sa kaligtasan. Hindi mo man maintindihan ngayon ang mga desisyon niya. Ngunit darating ang araw na malalaman mong ginawa niya yun para iligtas ang mas nakararami. Ako ang magiging gabay mo, Marco. Tutulungan kita. Hindi ko kailangan ng gabay mo, demonyo ka! Pagkasabi ko nun, ay mabilis akong kumilos. Lumipat ako sa mababaw na hukay na yon at mabilis na kinuha ang sibat. Laking pagtataka ko na kahit nasa ibabaw ito ng apoy, ay hindi man lang ako napaso. Nang makuha ko yon, ay naramdaman namin ang mahinang pagyanig ng lupa. Sa paligid ay gumalaw ang mga kalansay. Napaatras si Ortega at napasigaw. Anong ginawa mo? Anong ginagawa mo, Ramirez? Pero hindi na ako nagpatinag. Ramdam kong ito na ang tamang oras. Kung dugo ko kailangan ng lupa, ibibigay ko. Pero hindi para sa inyo! Itinusok ko ang dulo ng sibat na yon sa aking palad. Napasinghap ako habang nakikita ang dumaloy na dugo mula sa aking sugat. Hindi yun itim, kundi matingkad na pula. Hindi pa nakakarating doon ang kamandag ng mga kuko ni Ortega. Nang mapatakan na ng aking dugo ang lupa, may mga narinig kaming tinig. Nagpapasalamat sila sa kanilang paglaya. Nanginig si Ortega, galit na galit. Nagkakamali ka, Marco. Hindi mo dapat nilinis ang lupa. Hindi mo dapat inalis ang sumpa. Hindi mo alam ang ginawa mo. Hindi mo alam ang ginawa mo, Ramirez! Mabilis siyang sumugod. Muli niyang itinutok sa akin ang matatalas niyang kuko. Ngunit bago pa niya maibaon sa akin yon, ay sinalubong ko na ng sibat ang kanyang pag-atake. Nagtagpo kami sa gitna. May kakaibang liwanag na sumirit sa pagitan namin. At doon nagsimula ang tunay na wakas ng sumpa. Unti-unting nanghina si Ortega habang hawak sa kanyang dibdib ang nakabaong sibat. Tuluyan siyang nalugmok sa lupa at maya-maya pa ay tuluyang nalusaw hanggang sa naging abo. Ilang sandali pa ay may isang malakas na liwanag ang tila sumabog sa loob ng lagusang yun. Napapikit ako at sa muling pagmulat ng aking mga mata, wala na kami sa loob ng simbahan. Nasa labas na kaming dalawa ni Lira. Lira, tapos na. Tumango siya, umiiyak pero nakangiti. Tama ka, Marco. Tapos na nga. Magkahawak kamay kaming naglakad pabalik sa aming barracks. Masaya ako. Masayang wala na si Ortega. Wala nang katatakutan ang mga taga-baryo. Mabubuhay na sila ng normal. Samantala, nang makabalik kami sa barracks, inayos ko ang pintuang nasira. At matapos maglinis ng katawan, pareho kaming bagsak
sa higaan ni Lira. Makalipas ang ilang oras, nagising kaming parehas nang marinig namin na may kumakatok sa pintuan. Maingay sa labas at napansin kong maliwanag din dahil bahagya ng sumilip ang liwanag ng araw sa siwang ng bintana at pintuan. Tumayo ako at sumilip sa bintana. Nakita kong madaming tao sa harap ng tinutuluyan namin. Lira, may mga tao sa labas. Talaga? Baka alam na nilang wala ng sumpa, Marco. Kaya nandiyan na sila. Baka gusto nilang magpasalamat sa atin. Tara, labas tayo. Teka lang. Para kasing may mali. May masama akong kutob. Ano na naman ba yun, Marco? Wala ka nang dapat na ipag-alala. Wala na ang halimaw na si Ortega. Wala na tayong dapat katakutan. Tapos na, di ba? Basta dito muna tayo. Kailangan kong makasiguro na ligtas na nga tayo. Kinakabahan kasi ako eh. Alam ko na kung ano yan. Na-e-excite ka siguro. Hindi ko alam. Natigilan kami ni Lira nang muling may kumatok at mula sa labas ay narinig namin ang boses ni Mayor Lucio. Tao po! Gising na ba kayo? Sabi ko na eh. Halika na. Si Mayor yung nasa labas. Binuksan ni Lira ang pinto at agad na sinalubong ng kamay si Mayor Lucio. Mabuti naman at pinagbuksan nyo na kami. Alam nyo, naparito kami para magpasalamat sa inyo. Naalis nyo na ang sumpa ng baryo namin. Gusto namin magdaos ng pista upang maparangalan kayo sa inyong naging kabayanihan. Matanong ko lang po kayo, Mayor. Paano po ninyo nalaman na wala na pong sumpa ang baryo? Ilang segundong natahimik ang alkalde. Tila nag-isip ng kanyang sagot. Kaya naman, mas lalo kong nagduda sa kilos ng alkalde. May nakapagsabi lang sa akin, Sergeant Ramirez. Ang sabi ay napatay nyo na raw ang mga aswang sa gubat. Masaya kami na wala nang sasalakay sa amin mamayang gabi. Masaya na kami na tapos na ang bangungot namin. Salamat. Maraming salamat talaga sa inyo, mga kaibigan. Napatingin ako sa paligid at sa mga taong nakapaligid sa amin. May ilang nakatayo lang, nakangiti, may ibang tahimik at nagmamasid lang. Pero habang pinagmamasdan ko sila, may kung anong kakaiba kong naramdaman. Hindi ko maipaliwanag, pero iba talaga ang pakiramdam ko. Parang nakikita kong may itinatago sila. Peke ang kanilang mga ngiti. Lahat sila ay nakatingin sa akin ng diretso. May isang bata na tumakbo sa harapan ko. Nakangiti rin, pero maputla ang mukha niya. Walang kulay ang labi niya. Napatitig ako sa mga mata niya. Kulay abo at walang buhay. Tumingin ulit ako sa mayor. Nakatingin siya sa akin. Nakangiti rin. Pero ang mga mata, parehong ganun. Walang kislap. Walang buhay. Biglang lumapit sa akin si Lira. Halatang nag-aalala. Marco, ayos ka lang ba? Para ka natulala eh. Ha? Oo, ayos lang ako. Parang bigla lang ako nahilo. Hinawakan niya ang braso ko at marahang pinisil. Para bang pinapakalma ko, muli kong itinuon ang tingin ko sa mga tao. Napakunot ang noo ko. Kanina lang, mapuputla sila. Parang mga bangkay na naglalakad. Pero ngayon, normal na ulit sa paningin ko. Parang walang nangyari. Parang ako lang ang nakakita kanina ng kakaiba. Lira, maglalakad-lakad lang muna ako ha. Babalik din ako agad. Sigurado ka? Ayaw mong samahan kita? Hindi na. Hintayin mo na lang ako dito. Sige, kung yun ang gusto mo. Tumango ako at saka naglakad palayo sa mga taga-baryo.
Isang sandali ay napadpad akong muli sa lumang kubo na napuntahan namin kagabi. Nilibot ko ang aking paningin sa paligid. Tahimik na pumasok ako sa kubo. Nilapitan ko ang libro at marahang dinampot. Pagbukas ko, agad kong napansin ang isang pahina na may bilog na pulang tinta. May mga salitang hindi ko maintindihan. Pinilit kong basahin pero nabubulol ako sa tuwing sinusubukan ko. Binuklat ko pa ang ilang pahina at nakita ko doon ang isang sulat. Sulat kamay ni Tatay yun. Nakasulat doon na kailangang gawin ng ritual bago pa lumakas ang mga aswang. 10 mangkukulam ang kasama niya at ang layunin nila ay isumpa ang mga taga-baryo na hindi na nila magagamit ang kanilang mga kapangyarihan upang hindi na sila muli pang makapanakit. Tumigil ako sa pagbabasa. Napaupo ako sa saig. Ang aklat na yon, parang may bahagi na parang naging diary ni Tatay. Ipinagpatuloy ko ang pagbabasa. Natuklasan ni Tatay na mga aswang ang lahat ng tao sa baryo. Kaya naman, bago pa dumating ang kabilugan ng buwan, may isang grupo ng mga mangkukulam ang nag-alok sa kanya ng tulong. Isang paraan lang daw ang pwedeng mangyari upang mapigilan ang pagpatay sa kanila ng mga aswang sa baryo. Ito ay ang bumuo ng isang sumpa na magtatago sa kapangyarihan ng mga taga-baryo na maging aswang. Ang kapalit ay ang dugo ng mga sundalong kasama niya noon. Nakipagkasundo ang aking ama. Ngunit hindi niya alam na literal na buhay pala ang hinihingi ng mga mangkukulam bilang kapalit. Nang makita niyang unti-unting nilalamon ng lupa ang mga sundalo, tumakas siya at hindi na tinapos ang ritual. Dahil doon, pansamantala lamang ang naging bisa ng sumpa sa baryo. Si Sergeant Ortega ang gumawa ng paraan para maipagpatuloy ang sumpa. Ngunit alam din niyang hindi yun tatagal magpakailanman. Ang dugo ko, ang dugo ni Tatay, at ang pagpayag ko sanang makianib sa gusto ni Ortega, yun sana ang magiging daan upang tuluyang mawalan ng kapangyarihan ang mga aswang habang buhay. Ngunit iba ang aking pinili. Tinapos ko ang sumpa. Pinalaya ko ang mga tunay na aswang. Hindi maaari ito. Nagkamali ako ng pasya. Anak ng putya. Tama si Ortega. Hindi ko alam ang aking ginagawa. Si Lira. Iniwan ko siya sa piling ng mga aswang na yun. Hindi! Mabilis akong tumakbo. Inihanda ko ang aking baril. Nang makabalik ako sa barracks, ay wala na doon si Lira. Nakaramdam ako ng takot. Lira! Lira, nasaan ka? Lira! Diyos ko! Ang asawa ko! Muli akong naglakad ng mabilis. Ngunit wala pang 1 minuto. Napahinto ako nang makita ang mga taga-baryo na nakaharap sa iisang direksyon. Nang pagmasdan ko ang tinititigan nila, nakita ko roon si Lira. Nakatali ito sa mga kawayang nakatusok sa lupa. Sa bandang paanan niya ay may mga sanga at kahoy na alam ko kung saan nila gagamitin. Mga hayop kayo! Pakawalan niyo ang asawa ko! Pakawalan niyo siya! Kung ayaw niyo mamatay! Kumalma ka lang, Sergeant Ramirez. Gusto lang namin ng masarap na makakain. Matagal-tagal na rin nung huli kaming nakakain ng karne ng tao. Pagsisisihan mo, Mayor, ang ginawa mo sa asawa ko. Saktan mo lang siya at sisiguraduhin ko sa'yong mabubutas ang ulo mo. Ano ka? Akala mo ay takot kami sa'yo? Wala kang utak, Ramirez. Mahina ka. Parehas lang kayo ng tatay mo. Huwag mo lapastanganin ang pangalan ng tatay ko, demonyo ka! At bakit hindi?
Iho, makinig ka. Huwag mo na kaming pigilan. Iregalo mo na sa amin ang babaeng ito. Bibigyan kita ng pagkakataong tumakas. Parang yung tatay mo. Iniwan ang mga kapwa niya sundalo para sa sarili niyang kaligtasan. Pero kung lalaban ka, sinisigurado ko sa iyo na masasaktan ka. Natahimik ako. Wala akong ibang magawa ng oras na yon, kundi ang titigan ang matanda. Nagsisisi ako. Naloko ako. Hinayaan kong bumalik ang dilim sa baryong ito. Naunawaan ko na hindi lahat ng sumpa ay masama. Tama ang tatay ko. Tama si Ortega. Sandali! Nagbago na pala ang isip ko. Mga kasama, hulihin at patayin din ang taong yan! Nanlaki ang mga mata ko. Nandahan-dahang biglang nagbago ang anyo ng mga tao. Lumaki ang mga ngipin nila hanggang sa naging matulis na pangil. May ilan na tumubo pa ng dagdag na hanay sa gilid ng bibig. Humaba din ang kanilang mga kuko at ang balat nila ay naging kulay abo. Hindi lang yon, kumikilos din sila ng hindi normal. Mababaho sila, parang amoy ng bulok na karne. Halos sabay-sabay silang lumusob papunta sa akin. Wala akong magawa kundi ang iangat ang hawak kong Armalite at sunod-sunod silang pinaputukan. Marami agad ang bumagsak sa lupa. Napaatras ako, ngunit sa pagkakataong yon ay hindi na ako tatakbo. Kailangan kong mailigtas ang asawa ko. Pinaulanan ko ng bala ang mga aswang. Marami agad ang natumba. Mga diablong buwang kayo lahat! Uubusin ko kayo! Muli akong nagpaputok. Halos ubusin ko na ang bala ng magasin ko. Pero hindi sapat ang sandatang dala ko. Paubos na ang bala ko. Pero ang mga aswang, bumabangon sila. Hindi sila namamatay sa bala ko. Unti-unti silang nakalapit. Pero bago pa nila ako tuluyang mahawakan at mapatay, kinuha ko ang isa ko pang baril at itinutok yon sa aking sintido. Marco! Marco, anong ginagawa mo? Patawarin mo ako, mahal ko. Pero hanggang dito na lang siguro ang laban natin. Mas mabuting mamatay ako sa bala kaysa sa kamay ng mga aswang na to. Mahal na mahal kita, Lira. Paalam. Ipinikit ko na ang aking mga mata at nakahanda na sana ako sa aking kamatayan. Pero natigilan ako nang may marinig akong mga sigaw. Pagmulat ng aking mga mata ay nakita kong pumasok sa bulwagan ang isang grupo ng mga tao. Mukha silang mga taga-bundok. Mukhang may tribong kinabibilangan dahil sa uri at paraan ng kanilang pananamit. Maiitim din ang kanilang mga kulay. May mga dala silang mga sandata, mga matutulis na kawayan, mga latigo at itak. Isang matandang lalaki ang tumayo sa gitna nila. May suot itong isang gintong medalyon sa kanyang leeg. Nagalit si Mayor Lucio sa kanilang pakikialam. Mga lapastangan! Bakit kayo nakikialam? Matagal na naming alaman tungkol sa inyo. At matagal na din kami nagmamanman. Nandito kami para ipagtanggol ang mga inosente. Hindi namin naayaan na muli kayong maghari sa lugar na ito, Lucio. Sumigaw si Mayor Lucio. Galit na galit, pero hindi natinag ang matanda. Wala sino mang masamang nilalang ang makakalabas dito ng buhay! Itinaas nito ang kanyang medalyon. Mula roon ay kitang-kita kong sumiklab ang isang liwanag. Isang mainit na bughaw na sinag na mabilis na kumalat sa paligid. Ang mga aswang na natamaan ng sinag na yon ay napasigaw. Nakita ko ang mga balat nila ay pumutok at nagdikit-dikit. Napaso sila sa taglay na liwanag ng medalyon. Kasunod nito, sumugod ang mga tao.
Ang mga aswang, wala silang laban sa mga matutulis na kawayan. Mas iniinda nila yon kaysa sa aking baril. Natulala ako. Parang napako ang mga paa ko sa lupa habang pinanunood ang nagaganap na labanan. Hindi ako makapaniwala na magkakaroon pa ng himala. Marco! Marco, tulungan mo ako! Napatingin ako kay Lyra. Bitbit siya ni Mayor Lucio na naglalakad na palayo. Agad akong tumayo at susundan sila, pero biglang may humawak sa aking balikat. Paglingon ko, ang matandang may medalyon. May inaabot siya sa akin na pilak na punyal. Ito gamitin mo. Ito ang tanging sandata na makapapatay sa lider ng mga aswang. Agad kong kinuha ang punyal. Wala nang oras para magpasalamat. Agad kong sinundan si Mayor Lucio at ang asawa ko. Bitiwan mo ang asawa ko! Huwag ka ng mga aspa, Ramirez! Hindi mo ako kaya! Mabilis akong tumakbo at nakalapit sa kanya. Agad ko siyang nasaksak sa balikat. Ininda niya yon at nabitiwan niya si Lyra. Agad kong hinila ang asawa ko palayo sa pinuno ng mga aswang. Okay ka lang ba, Lyra? Tumango siya at niyakap ako. Duguan ang balikat ni Lucio, pero nanatili itong nakatayo. Humarap ito sa amin. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko na naghilom ang sugat niya. Napaatras ako dahil sa gulat. Hindi mo ako basta-basta mapapatay, Ramirez! Ang mga mata niya biglang nagbago, naging kulay pula, at ang kanyang balat ay naging kulay abo. Humaba ang mga kuko niya, naging matulis at nagpakita na din ang kanyang mga pangil. Marco! Tumakbo na tayo! Hindi, mahal ko. Kailangan ko tong tapusin. Inianda ko ang aking sarili. Hinawakan ko ng maigpit ang punyal na ibinigay sa akin ng matanda kanina. Sumugod si Lucio. Mabilis, parang kidlat. Iwinasiwas niya ang matatalim niyang mga kuko. Pero naiwasan ko yon. Agad ko siyang sinaksak sa tagiliran, pero humarang ang kanyang braso. Tumama ang punyal. Bigla siyang napasigaw. Nagsimulang umusok ang sugat niya, pero mabilis din itong naghilom. Lalo akong nagalit nang makita yon. Naisip ko na hindi sapat na saksakin siya kahit saan. Kailangan kong tamaan ang pinakakritikal na bahagi ng kanyang katawan para mamatay na siya. Sinugod ko siya muli gamit ang buo kong lakas. Sinaksak ko siya sa kanyang dibdib, sa tapat mismo ng kanyang puso. Kumislap ang matinding liwanag at kasabay nun ay ang malakas na sigaw ni Lucio. Ang katawan niya ay nanginig, unti-unting nagbago, pabalik sa kanyang anyong tao, hanggang sa tuluyan siyang naging abo. Tapos na ba, Marco? Oo, mahal ko. Tapos na. Pero hindi ko alam kung tuluyan na ba tayong ligtas. Bumalik kaming dalawa sa lugar ng labanan. At doon ay nakita naming nagapina ng mga taga-tribo ang halos lahat ng mga aswang. Amoy dugo at asupre ang lugar, pero ramdam ko ang ginhawa sa paligid. Unti-unti nang bumaba ang tensyon. Ang ibang mga katribo nila ay nagsiga ng mga kahoy. Sinimulan na nilang sunugin ang mga bangkay na hindi naging abo. Nilapitan namin ang leader nila at nagpasalamat sa pagkakaligtas sa amin. Tatang, maraming salamat po sa tulong ninyo. Kung di ho kayo dumating, baka patay na po kami ngayon ng asawa ko. Ngumiti at tumangulang ang matanda. Marco, wala na. Tapos na talaga. Ligtas na tayo. Oo, mahal ko. Sa wakas, tapos na. Tumingala ako sa langit at nagpasalamat sa Panginoong Diyos. Hinawakan ko ang kamay ni Lyra. Magkahawak kamay kaming naglakad pabalik sa aming baraks upang kunin ang sasakyan.
Pagdating namin sa barracks, ay agad kaming sumakay at habang binabaybay namin ang daan pauwi, napatingin ako sa salamin. Sa likod ng sasakyan, nakita ko ang manipis na usok na galing sa lugar ng labanan. Tanda ng katapusan ng isang madilim na kabanata sa lugar na yon. Ilang araw matapos naming maisumiti ang report, napansin naming tila naging tahimik ang mga opisyal. Wala kaming natanggap na anumang tugon, walang follow-up, walang nagtanong. Kalaunan, nalaman namin na itinago na nila ang buong dokumento. Para bang ibinasura na nila ang kasong yon. Hindi na ako nagreklamo. Naiintindihan ko sila. Marahil ay ayaw nilang kumalat ang takot. Alam kong may mga bagay talaga na mas mabuting manatiling lihim na lamang upang manatili ang kapayapaan. At kung anuman ang tunay nilang dahilan, wala na akong pakialam. Ang mahalaga ay napagtagumpayan namin yon at ligtas kami ng aking asawa. Nabuhay kami ni Lyra. Hanggang dito na lamang po. Salamat po sa pakikinig sa aking kwento.